Valentine's kasi araw daw ng mga puso, 'di ba? Para sa mga magjojowa. Pero hindi naman para sa magjojowa lang ang Valentine's. Hangga't may puso ka at tumitibok 'yan, para din naman sa lahat 'yan. 'Di ba? Kaya wag mong isipin yung mga single out there. Wag mong isipin na ay wala hindi naman para sa akin to kasi single lang ako eh. Wag mong isipin 'yon kasi pwede mo pa ring i-flex ang pagmamahal mo sa mga tao sa paligid mo, sa friends mo, sa kapatid mo, nanay mo, tatay mo, still, 'di ba? Valentine's pa rin 'yan para sa ating lahat. At dahil ngayon ay araw ng mga ng mga puso, sana ang puso mo ay hindi nagdurugo, hindi umiiyak, hindi nalulungkot, at kung sakali man na yan na nafe-feel mo sa mga oras na ito na lahat nagkakasiyahan pero ikaw nasasaktan, naku, huwag kang mag-alala. Tomorrow is another day. At lagi mong isipin, matatapos at matatapos lahat ng mga struggles na pinagdadaanan natin or lahat ng mga sakit sa puso na pinagdaanan mo, matatapos din yan. Kaya huwag kang mag-alala masyado. Diba? Smile, smile, smile! I-share mo na lang yung live natin para makapag-spread pa tayo ng masasayang usapan para sa lahat. Yan, spread mo yan. Hanapin mo lang po sa Facebook, Energy FM 106.7, or sa fan page ko naman, DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Like, and share. Ano ba ang mga napaghandaan mo ngayong araw na ito? Baka naman mamaya, inasa bahay ka pa rin hanggang ngayon, nag-iisip. Huwag ka na mag-isip-isip dyan. Gawin mo na. Diba? Kasi mauunahan ka pa. Bago ka makapagtanong na pwede ba kita maging date, wala, naunahan ka na ng iba, tapos na po ang laban, ganon. Kaya, wag ka nang tumambay sa loob ng bahay. Kung gusto mo maging masaya ang araw mo today, lumabas-labas ka, mag-enjoy ka, yayain mo yung mga kaibigan mo kung wala ka mang kadate, para masaya kayo, ganon. Okay? Pero eto muna, happy Wednesday sa ating lahat Happy Valentine's sa mga nagkakape pa rin out there at hindi pa lumalabas kasi nag-iisip-isip saan kaya kami pupunta ngayon kasi punuan eh. Di ba? Maraming puno ngayon. Alam na natin yan. Nako. O sabi ni Tita Kore, mga motel daw. Punuan, di ba? Kaya sinasabi ko sa'yo, ngayon pa lang magpabook ka na kung saan mo gusto magpabook. Pati hindi lang naman mga hotel ang papabook, restaurants din. Di ba? Minsan, do you have any reservation, sir? O ganyan, di ba? Kaya naman, ngayon pa lang magtatatawag ka na. Tayo mga Pilipino kasi mahilig tayo sa mamaya na, gabi na. O tapos mamaya, punong-puno na lahat, wala ka na magagawa, makikisiksik ka pa. Unahan mo na agad. Ito ay gentle reminder lang sa inyong lahat. O eto pa sa mga coffee lovers out there na nag-iisip-isip, habang nag-iisip-isip ka dyan, ako, eto muna ang chika ko sa'yo. Alam mo ba na meron tayong MX3 Coffee Mix? Ito po ay may high source of vitamin C at calcium. Meron ding antioxidant benefits at cholesterol free. Ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na sucralose na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure, para makasiguradong tunay, natural at orihinal na MX3 ang inyong mabibili. Siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan. Yes, yo. At dahil dyan, kung na-share mo na yung live natin at kung masaya ka naman, eto na, simulan na po natin ang ating Valentine's story for today sa Sincerely, Kara. Naniniwala ka ba sa destiny? Or yung katagang, we are destined for each other? Pwede rin, we are not destined for each other. Totoo nga kaya ang destiny?
Or tayo lang ang gumagawa ng sarili nating destiny? Ito ang story ni Veronica. 27 years old at ang kanyang kwento ng pag-ibig ay kakaiba. Dahil nagmahal siya sa kanyang matagal na nakasintahang si Oliver. Third year high school pa lang nagsimula ang kanilang kwento. Kaso nga lang, hindi naging okay ang takbo ng kanilang relasyon. Nabago ang lahat nung nalaman niya na siya ay buntis. Nagalit yung mga magulang niya at lumipat siya ng school, dinala sa ibang bansa. Years have passed. Hindi niya inakala na magtatagpo ulit sila ng kanyang great love. At sa kanilang pagtatagpo, hindi niya alam kung paano niya sasabihin ng lahat na nagkaroon sila ng anak. May kanya-kanya na kaya silang buhay or madudugtungan pa yung pagmamahalang nabuo nila before this time around? So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Kara. Ako po si Veronica, 27 years old, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Isang istorya sa kung paano nakipaglaro sa akin ang tadhana. Matagal ko nang kasintahan si Oliver, DJ Kara. Third year high school pa lang po kami. Pinupormahan niya na po ako. Sa totoo lang, DJ Kara, hindi siya mahirap mahalin eh. Nung nag-aaral pa po kami, lagi niya pong sinisigurado na okay po ako. Inahatid sundo niya po ako sa school. Kaya nga, siguro nung nag-college po kami, DJ Kara, parehong university po ang pinasukan namin. Bukod sa masusulit namin ang time ng isa't isa, hindi na mahirap para araw-araw kaming magkita. Pero nagbago ang lahat nung nalaman na buntis po ako, DJ Kara. Hindi ko pinaalam kay Oliver, pero DJ Kara, sinabi ko naman po sa pamilya ko. Nagalit ang mga magulang ko sa akin, DJ Kara. Dahil nabigo ko sila at sinabing itigil ko na ang pakikipagrelasyon ko sa boyfriend ko. Dahil na rin po sa takot ng mga oras na yon, sinunod ko po ang sinabi nila mama at papa. Tinapos ko ang pakikipag-ugnayan ko kay Oliver, DJ Kara. At lumipat po ako ng school kung saan pinagpatuloy ko po ang pag-aaral ko. Nakagraduate naman po ako habang itinataguyod ko ang anak namin ng mag-isa. Sa totoo lang, DJ Kara, nung nag 5 years old po yung anak ko, inalok po ako ng kapatid ko patungong France para magtrabaho. Sinubukan kong sumunod sa kapatid ko. Kaya DJ Kara, nung kasama ko ang anak ko para na rin sa pagbabago hinahangan ko, ay alam ko matutupad rin po ito. So balit, isang linggo ko pa lang sa France, tila ba nayanig na agad ang mundo ko. Nakita ko si Oliver. Nagmadali akong lumabas ng convenience store, DJ Kara. Ngunit, nakita niya pa rin ako. Inalok niya ako ng kape sa isang coffee shop, DJ Kara. Ngunit, tumanggi po ako. Laking gulat na lang din po ni Oliver na nandun po ako sa France. Kaya, sa tingin ko, ito na ba yung tamang panahon para sabihin ko yung tungkol sa anak namin? Pero nagpaalam na ako sa kanya, DJ Kara. Ngunit bago po ako umalis, binigay niya po sa akin ang contact number po niya. At sa mga susunod na araw, DJ Kara, nagkita po kaming ulit. But this time, kasama ko na po ang anak namin. At ang alam lang po ni Oliver, DJ Kara, ay nag-asawa na po ako at meron na po kaming anak. Gusto ko man pong aminin na hindi, ngunit naduduwag po ako
Gusto kong sabihin sa kanya na siya yung ama, itong bitbit kong bata. Lumipas ang mga linggo at sa paulit-ulit na pagkikita namin ni J. Cara, mas nagkaroon ako ng dahilan para sabihin kung ano ang totoo. Inamin ko sa ex-boyfriend ko na Liam ang pangalan ng anak ko. Hindi nakapagsalita si Oliver DJ Cara. Matapos kong sabihin ang pangalan ng batang nakikita niya na palaging kasama ko. Dahil Liam ang gusto naming ipangalan sa magiging anak namin. Matapos ang nangyari DJ Cara, 1 linggo kaming hindi nagkita ni Oliver dito sa France. Pero sa muli naming pagkikita, sinalubong niya kami ni Liam ng kanyang mahigpit na yakap. Tuwang-tuwa siya nang makita niya kami ni J. Cara. Sa katunayan, tinanong niya ako kung pwede raw niya akong ligawan ulit. At dahil mas pinili kong pakinggan ang sarili ko, pumayag ako. Lumipas ang mga buwan ni J. Cara. Nag-propose na siya sa akin. And I said yes. This time, napagtanto ko na mas kailangan kong maging matapang not just for him, pero para sa anak din po namin. Kahit pinaghiwalay kami ni Oliver noon, DJ Cara, fate made its way for us to reconnect and embrace each other's souls again. Nagpaplano na kaming uwi ng Pilipinas ngayong year, DJ Cara, para magpakasal. Dahil gusto naming muling tuparin ang pangarap na minsan naming binuo. Ang bumuo ng isang pamilyang kumpleto, masaya at puno ng pag-asa. Ayun naman pala, happy ending ang ating story today. Nako, nakaka-inspire yan. Lalo na dun sa mga naging magkarelasyon before na nagkalayo. Diba? Na, pwede pa palang madugtungan yung pagmamahala namin. As long as, alam niyo yun, wala kayong nasabing bad words to each other, wala kayong nagawang masasamang bagay sa bawat isa. Mahalaga rin yun sa pagtatapos ng isang relasyon na still, andun pa rin sana yung respeto. Diba? Kasi nowadays, alam naman natin kapag nagbe-break ang mga tao-tao sa buhay, magpo-post ng mga pangit na ugali. Ganyan yan, ganyan siya. Diba? Sana wag ganun. Kasi minsan mo ring minahal yung tao. Better keep quiet na lang kung wala kang masasabing hindi maganda. Ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Veronica? Na lumayo dahil they were young at that time. Kaya sinunod niya ang mga magulang niya. At nung nagbuntis siya, tinago nila, pinagpatuloy ang pag-aaral, nag-abroad, pero akalain mo, no? Yung fate talaga nila. Grabe, nagtagpo sila sa France. Social naman pala. Diba? At doon sila muli nagkita. At tinanggap ni Oliver ng buong buo silang dalawa. Na pwede pa pala sila. Sabi it's a happy ending love. Sadyang kayo po ang tinadhana para sa isa't isa. Sabi ni Ate Cynthia. Ang galing naman, naging sila din sa huli. Siguro kayo po talaga ang tinadhana para sa isa't isa. Sabi ni Mami Elisa. Happily ever after naman pala. Congrats letter sender. Wala man kasing dahilan ba't ka umalis at nilayuan mo siya. Destiny talaga kayo, sabi ni Ate Jonah. Veronica, tama lang desisyon mo. Naging matapang ka para sabihin kay Oliver ang totoo. Ngayon, wala nang mabigat sa dibdib mo. Happy ending na kayo. Tadhana po ang gumawa ng paraan kung naasaan kayo ngayon. At for sure, masaya ang anak mo. Sabi ni Ate Anami. Ang ganda naman ng kwento ng buhay ni ate, nakaka-inspire. God bless sa inyong dalawa. Sabi ni Priscilla. Hay nako, DJ Cara, minsan po talaga gumagawa na po ang Diyos ng paraan para pagtagpuin yung mga dapat pagtagpuin. At nasa sa atin na po yun kung tatanggapin ulit natin sila, sabi ni Mark.
Ay, destined talaga kaya, Veronica. Akalain mong sa laki ng mundo? Nagkita pa kayo sa France? Nakakatuwa naman. Buti, nakinig ka sa puso mo na sabihin ang totoo kay Oliver at ipagpatuloy kung ano man ang nasimulan nyo dati. Sabi naman to ni Ate Jacqueline. Hay nako, indeed, love conquers all. Uy, totoo yan. Sabi ni Ate Arlene. Well, love conquers all. Love is complicated, but it's magical indeed. Minsan may mga bagay na hindi natin ma-explain kung bakit nangyayari o kung bakit nangyari. Pero at the end of the day, ma-realize natin na sobrang powerful pala ng pagmamahal, no? Kahit nasaan ka man, kahit ano nangyari sa inyong dalawa, kapag nandyan sa puso mo yung tao, at kapag sobrang espesyal ng tao, hindi siya basta-basta nawawala sa buhay mo. And ang laking tulong ng destiny para paglapitin kayo ng mga tao sa paligid mo. Minsan sa laki ng mundo mapapaisip tayo, no? Bakit siya yung nakilala ko? Sa dami-dami ng tao sa mundo. Sa dami na nakasalubong mo, nakasalamuha mo. Minsan maiisip mo, bakit siya ba? Diba, ganun ka-powerful ang love. Minsan hindi mo ma-explain yung mga bagay-bagay pero nangyayari na lang basta. Kaya naman pag nandyan yung tao, alagaan mong mabuti, mahalin mo ng maayos. Huwag mo saktan. Kasi kapag nawala yan, hindi mo rin naman alam kung magkikita pa ba kayo someday. Lalo na kapag nagkaroon ka ng mga regrets. Kung mayayakap mo pa kaya siya ulit, mahahalikan mo pa kaya siya ulit, masasabihan mo pa kaya siya na I love you ulit. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng second chances. Kagaya ng story ni Veronica, na nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon kahit hindi naging maganda yung kanilang pag-iibigan nung una. Kasi biglaan eh. Biglaan yung paghihiwalay nila. Hindi rin nila ine-expect na mabubuntis. Hindi pa siguro ready si ate magpamilya. At ang mga magulang din niya. Kaya sinunod niya. Pero grabe no, love will lead you back. Literal. Na ibabalik ka pala talaga sa taong para sa'yo. At minamahal mo. And it seems like hindi naman namatay yung pagmamahalan nila sa isa't isa. Siguro natulog lang panandalian, naghintay ng tamang pagkakataon para sa kanila. Diba? So wag pa rin tayo mawala ng pag-asa pagdating sa pagmamahal kasi maraming kayang ibigay ang pagmamahal sa buhay natin. Maraming pwedeng mabago. Maraming pwedeng mangyari. And well, this is a happy ending. Hello sa lahat ng mga pangga natin na nagkaroon ng second chance sa pag-ibig. Yung tipong kahit nagkalayo kayo, maraming nangyaring hindi maganda but still, ang mga puso nyo pala ay para sa isa't isa at kayo pa rin in the end. Hello din sa mga pangga natin na nagdadasal na sana siya pa rin in the end. Di ba may mga ganun, yung mga minahal natin in the past? Na parang hanggang ngayon iniisip pa rin natin na sana siya pa rin, no? Sana one day magtagpo ulit kami ng landas at madugtungan natin yung pagmamahalan. Well, let's see. Depende yan kung ano ba talaga ang nakalaan para sa'yo. Minsan kailangan mo rin niyang hilingin. Pero pag hindi binigay, ibig sabihin nun, kailangan mong tanggapin. Na baka hindi talaga pwede. So congratulations Veronica and Oliver sa inyong happy ending. At nagkasama-sama kayong pamilya, may anak na kayo. Alagaan nyo kung ano man ang meron kayo. Destiny decides who you meet in life. But it's only your heart that can decide who gets to stay in your life.
Sincerely, Kara.